Nagre-record ako para sa inyo ng isang emergency na episode tungkol sa pansamantalang resulta ng pag-uusap ni Donald Trump at Vladimir Zelensky sa Washington. Isinasagawa na ngayon ang closed-door meeting ng American at Ukrainian President kasama ang mga lider ng Europa. Bago ang closed-door na pagpupulong ng mga Europeo kina Trump at Zelensky, nagkaroon muna ng maikling press conference ang mga Europeo. Ipinahayag ni Trump at Zelensky ang kanilang mga posisyon tungkol sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine, hinaharap na kasunduang pangkapayapaan, tigil putukan at pananaw ng kolektibong kanluran sa pagtatapos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Magbibigay ako ng buod. Ako si Alexi Pechi, ika-18 ng Agosto. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Doon ako nagpo-post ng mabilisang balita kapag may dumadating. Kadalasan, mas mabilis pa nga kaysa dito sa YouTube channel. Kaya, sisimulan ko sa pinaka-importante. Sa White House, nagsimula na. Alam mo, hindi lang basta pampaganda, kundi totoong political engineering. Nagsimula na silang bumuo ng hinaharap ayon sa kasunduang pangkapayapaan. At si Trump ay hayagang itinakda ang dalawang haligi ng kanyang plano. Ang seguridad ng Ukraine at ang kawalan ng obligadong tigil putukan sa harapan. Nang tanungin siya tungkol sa Artikulo 5 ng NATO, nagbigay siya ng sagot na sa tingin ko'y magiging pamagat ng araw. Sinabi niya ang sumusunod, bibigyan natin sila ng napakagandang proteksyon, napakagandang seguridad. Bahagi ito ng kasunduan. At agad ko ring idinagdag na walang magiging agarang tigil putukan sa mga labanan. Sipi, hindi ko iniisip na kailangan ng tigil putukan para sa negosasyon. Maaaring ihanda ang kasunduang pangkapayapaan habang sila ay naglalaban. Sa estratehikong pananaw, maaaring hindi ito pabor sa isa sa mga panig. Ang mga signal, gaya ng inyong nauunawaan, ay may dalawang kahulugan, ngunit iisa lang ang layunin na binabanggit, simulan ang negosasyon habang nagpapatuloy ang mga labanan. Tungkol naman sa pagpapadala ng mga tropang Amerikano, nangako si Trump na iaanunsyo niya ang kanyang desisyon mamayang hapon. Sinabi niya na tiyak na makikibahagi ang Estados Unidos sa pagbibigay ng seguridad sa Ukraine. At inamin niya na oo, maaaring gamitin ang mga tropang Amerikano para tiyakin ang mga garantiya na ito. At ang pangalawang haligi na binanggit ni Trump ay ang patas na paghahati ng responsibilidad sa pagbibigay ng mga garantiya sa seguridad. Simple lang ang kanyang formula. Kasabay nito, binibigyang diin niya ang pinakasensitibong bahagi ng posibleng kasunduan. Sinasabi niya na nasa mesa ang posibilidad ng pagpapalitan ng mga teritoryo. Agad din siyang nagbibigay ng kaunting pag-asa. CP, sa tingin ko, wala nang agresyon sa hinaharap. Sobrang pinahahalagahan ito. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na muling aatake ang Rusya sa Ukraine o ibang bansa. Para sa akin, masyado lang itong pinalalaki. At si Trump dito ay nagdadagdag pa ng sobrang optimismo. Dito papasok ang tanong, tawar ba ito, pagtatakda ng hangganan o paghahanda ng pressure sa Kyiv? Walang sagot pero malinaw ang luhika. Oo sa seguridad, automatikong Artikulo 5 ng NATO bilang garantiya ng seguridad para sa Ukraine. Hindi pa ngayon sigurado. Sa ngayon isinasagawa pa ang talakayan tungkol sa isyung ito sa isang saradong format. Tungkol sa front, walang magiging tigil putukan. Ang palitan ng mga bihag ng digmaan ay isang opsyon sa hinaharap na protokol. Ngayong araw, ipinangako ang direktang linya sa Moscow matapos ang mga pagpupulong. Ngayon, sabi ni Trump, hinihintay ni Putin ang tawag ko. Isa itong mahalagang sandali. Hayagang itinatala ng White House ang ganitong mainit na linya ng komunikasyon. Ibig sabihin, talagang maraming hakbang ang proseso. Ibig sabihin, Washington, Kyiv, European Group, tapos muling tatawag sa Kremlin. Para sa atin, indikasyon ito na ang pagtalakay sa arkitektura ng garantiya ay hindi na abstraksyon, kundi isang konkretong formal na proseso. Ibig sabihin, pinag-uusapan na kung paano ito dapat gumana. Gumawa ako ng hiwalay na episode tungkol sa kung paano magiging epektibo ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine kahit hindi ito miyembro ng NATO. Pumunta sa channel at panoorin ang hiwalay na episode. Ano ang sagot ng Kyiv? Matatag ang posisyon ng taga-Kyiv, walang sentimentalismo.
Sa tanong tungkol sa mga garantiya, maikli at diretsyong sagot lang ang ibinigay, ayon kay Erising. Ibig sabihin, lahat ng armas, pagsasanay ng sandatahang lakas ng Ukraine, kagamitan, impormasyon sa paniniktik at iba pa. Sa isang hiwalay na pahayag bago pumasok sa White House, binanggit ang isang formula na dapat tandaan. Sabi niya, dapat gumana ang pinagsamang presyo ng United States at Europa para matigil ang pagpatay. Nagpasalamat ang Kyiv sa mga pagsisikap na itigil ang digmaan at iginiit na walang kapayapaan kung walang lakas. Hindi lang ito simpleng halimbawa kung gusto ninyo. Ang garantiya ay dapat nakabatay sa pagpapalakas ng tunay na lakas ng sandatahang lakas ng Ukraina, hindi lang sa papel na siguro. Mga Europeo. Sabay-sabay ang tunog nila pero hindi pa ulit-ulit. Mahalaga ito. Sinimulan ni Macron sa pahayag ng layunin, binanggit niyang lahat sa mesa ay pabor sa kapayapaan. At agad niyang nilihis ang usapan sa tigil putukan para mapatigil ang karahasan. Kasabay nito, pinalawak niya ang usapan. Ayon sa kanya, ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraina ay dapat maging usapin ng buong seguridad ng kontinente ng Europa. Mahalagang pahayag ito para sa Paris. Tungkol ito sa pagtatanggol sa buong arkitektura ng seguridad ng Europa at binigyang diin ni Macron na ang seguridad ng Ukraina ay bahagi ng seguridad ng Europa. Mas mahigpit ang posisyon ng Alemanya sa mga proseso. Binabasag ni Friedrich Merz, kansilyer ng Alemanya, ang ugnayang Amerikano na kapayapaan ng walang tigil putukan at diretsahang nagbanggit ng isang sipi. Sa totoo, gusto nating lahat ng matagalang tigil putukan simula sa susunod na pagpupulong. Sinabi niya ring hindi niya maisip ang tatluhang pagpupulong ni Putin, Trump at Zelensky kung walang tunay na tigil putukan sa harapan bago ito maganap. Isa itong pagtatangkang isama sa roadmap ang mismong kondisyon ng tigil putukan kahit pansamantala lang pero siguradong obligado. Ibig sabihin, sinasabi ni Merz, pakinggan ninyo, walang kahit anong usapan tungkol sa tatluhang pagpupulong kung walang totoong tigil putukan. Makikita natin dito ang intensyon ni Putin. Ito ay isang malinaw na pagsasama, alam mo, ng mga posisyon ng Washington at Brussels. At ginawa pa ito sa harap ng media. Sinabi ito ni Merz ng hayagan para hindi na makaiwas si Trump pagkatapos. Ang London ba ay gumaganap dito bilang tagapagsalin sa pagitan ng idealismo at realismo? Alam mo, si Keir Starmer, punong ministro ng United Kingdom, ay tapat na binanggit ang moralidad at matematika sa kanyang talumpati. Kailangan nating gawin ito ng tama. Dapat matatag, makatarungan, at tapat ang mundo. Pinapayagan niyang suportahan ang kasunduang pangkapayapaan kahit walang paunang tigil putukan, basta't titigil ang pagpatay at may sapat na garantiya. Ito ay isang uri ng diplomatiko na pagjojongler. Alam nyo, pero ito ay perpektong tumutugma sa luhika ng proseso ni Trump. Habang umaandar, basta't ang seguridad ng Ukraina ay hindi magiging isang walang saysay na pangalan. Giorgia Meloni, punong ministro ng Italia, nakakagulat man. Ngayon ay nagsasalita tungkol sa teknikal na aspeto ng mga magiging garantiya tungkol sa mekanika. Ipinopromote niya ang cluster na inspirasyon ng Artikulo 5 ng NATO Charter pero hindi para sa Ukraina mismo kundi sa NATO. Kondisyon ito kung saan handa ang mga kaalyado kumilos sakaling may bagong pag-atake ayon sa kanya. Ayon kay Meloni, ito ay isang tulay sa pagitan ng pakikilahok ng Estados Unidos sa ilalim ni Trump at ng pananaw ng Europa na tayo ang sasalo ng pasanin. Malinaw ang benepisyo nito para sa Kyiv. Lumilitaw ang balangkas ng mga garantiya sa seguridad na ito, kung saan hindi kasali ang Ukraine sa NATO, ngunit ang seguridad ay pinangangalagaan ng kolektibo at seryoso. Mayroong tiyak na, alam mo, hindi tiyak na trigger na nagpapagana sa pagpapatupad ng mga garantiya sa seguridad at antas ng mga obligasyon. Ngayon, punta naman tayo sa pinakamaselan at sensitibong paksa. Ito ang mga posibleng pagpapalitan ng teritoryo. Ang mismong pagbanggit ng pahayag na ito sa harap ni Zelensky at ng mga Europeo ay nagpapakita ng pagbabago ng posisyon. Mahalaga dito ang nakapagpapalinaw na pahayag mismo ni Zelensky. Medyo nasa ibang direksyon ito. Sabi niya, handa ang Ukraina sa tunay na tigil putukan at bagong estruktura ng seguridad. Ngunit hindi kusa titigil ang Moscow sa agresyon kaya kailangan ang sama-samang presyon. Walang kahit anong pahiwatig ng pagsang-ayon. Alam nyo, nabaguhin ang mapa mula kay Zelensky na narinig. Kailangan talagang ulit-ulitin ito bawat minuto habang bukas pa rin sa mesa ng diplomasya ang kahon ni Pandora na tinatawag na palitan ng mga teritoryo.
Ano ang nabubuo sa pangkalahatang larawan sa ngayon? Itinutulak ng White House ang kasunduang may partisipasyon ng Estados Unidos, mas malaking pinansyal at militar na ambag mula Europa at pangakong proteksyon para sa Kyiv, pero wala ang formal na Artikulo 5 ng NATO Charter ngayon. Pangalawa, hati ang Europa hindi tungkol sa usapin ng kapayapaan o hindi, kundi sa proseso. Ilang bahagi ng mga kabisera sa Europa ay humihiling ng pagtibay ng tigil putukan. Sa susunod, para mapigilan ang pagdanak ng dugo at hindi mabigyan ng Moscow ng pagkakataon na dagdagan ang kanilang hinihingi habang abala ang lahat sa usapan. Ang ikalawang bahagi ay nagsasabing, pumapayag kaming huwag suportahan ang tigil putukan kung magkakaroon ng kasunduang pangkapayapaan. Pangatlo, hindi isinusuko ng Kyiv ang prinsipyo nila. Kailangan daw ng lakas, sama-samang pagpuwersa sa Russia, at lahat ay para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Dahil dito, tumataas ang halaga ng anumang eksperimento sa teritoryo para sa kanluran. May isang detalye na madaling makaligtaan pero mahalaga. Sabi ni Trump, hinihintay niya ang tawag ko, Putin. Hindi lang niya sinasabi ang schedule. Ipinapakita rin niya kung sino ang, alam mo na, ayokong sabihin pero parang siya ang magmamando sa mga pasilyo kung saan ginagawa ang mga draft ng negosasyon para sa hinaharap na kasunduan. Pero malinaw na nagpapahiwatig si Trump na tipong ikokonsulta niya ang kanyang posisyon kay Putin. At habang mas aktibo ang Europa na, alam mo na, malinaw na itinatakda ang mga garantiya tulad ng pera, PVO produksyon ng mga bala at iba pa, mas kaunti ang tukso para sa White House na palitan ang tunay na proteksyon ng Ukraine ng magagandang salita at telepono lang na diplomasya. Alam ito ng Kyiv kaya pinipilit nila ang tatlong bagay. Lahat ng ito ay para sa hukbo, sama-samang pagpupursige, walang anumang regalo sa agresor para sa kanyang agresyon. Binibigyang diin ko ang huling accord dito dahil ilalabas pa mamaya ang mga resulta matapos ang closed door na pagpupulong. Sa wakas, may balangkas na ang mapayapang arkitektura. Kasama dito ang partisipasyon ng Estados Unidos, mga garantiya mula Europa at isang hiwalay na komunikasyon sa Moscow. Bago pa mailagay, sabi nila, ang mga biga ng balangkas na ito ay ang listahan ng sandata, legal na teksto, garantiya at rehimen ng tigil putukan. Iyan pa lang meron ngayon. Alam mo, yung mga pansamantalang scaffolding sa konstruksyon, yung mga hindi matibay at pwedeng gumuho anumang oras. At bawat pampublikong salita ay parang ganito. Tipong magandang proteksyon, mga garantiyang teritorial, sabayang pagpuwersa, tapos kung ano pa, tigil putukan o hindi tigil putukan, palitan ng mga teritoryo at iba pa. Ang mga pahayag na yan, pwedeng magpagalaw o magpabagsak sa scaffolding na yon, nang magiging estruktura ng mga garantiya sa seguridad sa hinaharap. At syempre, kung sino ang unang magtatakda ng buong estrukturang ito, alam mo, maglalagay ng pundasyon dito, siya rin ang magdidikta ng arkitektura ng seguridad. Sa ngayon, ganito muna, tignan natin resulta pagkatapos ng closed door na bahagi. Kaya dito muna ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang channel. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.